Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, pag may tiyaga, may nilaga. Yan ang madalas nating naririnig kapag meron tayong gustong makuha na hindi naman natin makuha-kuha. Yung tipong parang kailangan mo pa yatang sumuot sa butas ng karayom, makuha mo lang yon. At kung talagang gusto mo yon, babaliwalain mo ang lahat ng hirap at sakit na siguradong mararanasan mo. At yan mismo ang nararanasan natin pagdating sa pag-ibig. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bren. Tulad ng iba, isa rin akong tanga pagdating sa love. Yung katangahan na nagmamahal pa rin sa isang taong alam ko namang hindi mapapasakin. Umaasa kahit parang wala namang ni katiting na pag-asa. At kahit nasasaktan, pinipili pa ring magmahal. Ganyan na ganyan ako kay Mitch. Ang pinaglalaban kong the one ng buhay ko. Yung the love that I will never have. Naks, drama ba? Paano naman kasi ako hindi magdadrama 18 years old pa lang ako noong unang tumibok ang puso ko kay Mitch. Nasa mga panahon na yon, 26 years old na. Oo, tama kayo ng pagkakarinig. Maliban kasi sa katagang pag may tiyaga, may nilaga, naging motto ko rin noon ang kasabihang age doesn't matter. Okay na. Guwapo na ako. Kuya, pwede pairam ng calculator mo? Kunin mo na lang sa bag ko. Okay. Kuya, nahanap ko na. Babalik ko mamaya Okay. Ano bang ginagawa mo? Baka mabasag na yung salamin dyan sa ginagawa mo, kuya. Ito naman panira eh. Hindi ba pwedeng nagpapagwapo lang ako kahit gwapo na ako? Gets ko na. Darating kasi si Ate Mitch mamaya, 'di ba? Kasi may tutor kami sa math eh. Sus, kala mo naman talaga makakascore ka na sa kanya. Hindi naman kayo bagay eh. Ang ganda-ganda kaya niya. Para siyang prinsesa. Tapos tingnan mo kaya ikaw. Kamukha mo na si Shrek. Hoy! Kung makapagsabi ka ng Shrek gwapo-gwapo ko kaya. Weh, saan banda kuya? Kita mo nga, sinuot mo nga lang ulit yung polo mo eh. Excuse me. Nilabahan ko ulit to, no? Amoy mo. Amoy mo, dali. Amoy! Oo na, sige na kuya, mabango na nga. Kasi, Charm Fabric Conditioner ang gamit ko dyan. Hindi lang dapat bukang gwapo. Amoy gwapo rin. At dahil yan sa ginamit ko kasi bangong ka-bloom sa Charm Fabcon. Ay naku, oo na, sige na. Hoy, magtatanga-tangahan ka mamaya sa tutor mo ha. Bakit mo gagawin yun? Para abutin kayo ng gabi. Di, mahahatid ko si Ate Mitch mo. Magkaka-moment kaming dalawa. Kaya tagalan mo ha. Ang challenging naman ang pinapagawa mo sa akin, kuya, magtanga-tangahan. Hindi naman ako ganun eh. O ikaw yun. Yabang. Lumabas ka na nga ng kwarto ko. Sige na. Ito naman yung isolve mo. Hala, ang hirap naman ito, ate. Sus, kaya mo yan, ikaw pa. Mapaperfect mo yan. Magmerienda muna kayo. Ito, Ate Mitch. Bagong lutong monay. Nirequest ko talaga yung kakalabas lang sa oven. Tapos, soft drinks. Ikaw talaga, Bre. Nag-abala ka pa. Pinapasabi nga rin pala ni Mama na kung pwede, dito ka na rin daw mag-dinner. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Saka baka kasi gabihin ako sa daan. Alam mo naman dito sa lugar natin, bawat kanto,
May mga nagiinuman. Ako mismo ang maghahatid sa'yo hanggang bahay. Walang problema yun sa akin. May motor naman ako eh. Oo nga, Ate Mish. Dito ka na mag-dinner sa amin. Matagal ka nang gustong ayain ni Mama eh. Sige na ate, pagbigyan mo na. Basta Bren ihahatid mo ko. Lulubusin na kita. Ayos na ayos lang yan kay kuya. Yan pa. Basta para sa'yo ate, kahit paakyatin mo pa yan sa tuktok ng puno ng niyog, patalunin mo pa, gagawin niya yan para sa'yo. Hoy, manimik ka nga. Hindi mo pa nga tapos yung number 1 eh. Talaga ba? Ate Mitch, di ba graduate ka ng accountancy? Bakit? Nihirapan kasi ako dun sa isang major ko eh. Pwedeng patulong naman ako. Hindi kasi ako pwedeng bumaksak dun eh. Baka habulin ako ng itak ni Mama pag nangyari yun. Sus, yun lang pala. Walang problema. Ilapag mo yan dito. Para habang nagsasagot si Abby, sa'yo naman yung attention ko. Sige! Sobrang thank you. Thank you so much. You're welcome. Ay, wait. May tumatawag sa akin. Sasagutin ko lang ha. Excuse me. Talaga ba? Sino kaya yung tumawag sa kanya? Marites ka rin kuya eh, no? Malamang boyfriend niya. Hoy, walang boyfriend si Ate Mitch, no? Sigurado ako sa part na yan. Meron man or wala ka pa ring pag-asa sa kanya, kuya. Kaya pwede ba, huwag ka nang magpantasya dyan. Tigil mo na yan. Siyempre, hindi rin ako gagala ng araw na yon. Bakit? Dahil parati kong pinaplano ang paghahatid kay Mitch pa uwi. At kapag ginagawa ko yon, nagkakaroon kami ng moment na kaming dalawa. Nagkakwentuhan at nagtatawanan na para bang bigla na lang babagal ang takbo ng buhay. Pero siyempre, hindi tayo nakontento sa ganun na lang. Kailangan kong i-level up ang pagpapapansin ko sa kanya. Nandyan yung pati ako. Nagpa-tutor na rin sa kanya sa isang major subject ko sa accounting. Kahit hindi ko naman kailangan. Hindi naman kasi ako pabaya sa pag-aaral ko. At medyo matalino rin naman ako. Pero para makadiskarte kay Mitch, nagkunwari akong medyo naguguluhan sa mga subjects ko. Alam niyo mga idol, si Mitch na yata ang pinakamabait at pinakamagandang babaeng nakilala ko. Walang masamang tinapay, ika nga nila. Dahil doon, medyo napanghihinaan din ako ng loob. Alam ko naman kasi na may mga iba pang pumuporma sa kanya at hindi tulad ko. May mga kaya na silang patunayan sa kanya. Ate Mitch! Sandali! Ate Mitch! Bakit Bren? May kailangan ka? Inutusan kasi ako ni Mama na ihatid kita sa bahay nyo. Kaso, gamit kasi ng pinsan ko yung motor kaya ayos lang ba kung maglakad na lang tayo? Naku, wag na. Kaya ko naman mas maganda kung sure. Kasi, yun nga, ihatid na kita kasi papagalitan ako ni Mama kapag hindi ko ginawa yun. Sige na, akin na yung dala mo. Okay, sige. Salamat. Ganyo yatang natapos ni Abby ngayon Nagsabi kasi ako sa kanya na kailangan ko rin umuwi ng maaga. Kaya binilisan na lang namin. Darating kasi yung tita ko. Sa bahay tutuloy. Kaya ibababa ko lang yung mga gamit ko sa bahay. Tapos, saka ako dediretso sa grocery. Medyo hassle nga lang kasi pabalik-balik ako. Sasamahan kita. Bakit? Syempre, kakailanganin mo ng pagabitbit. Kayang-kaya ko yun. Kahit gaano pa kabigat yung ipapabuhat mo sa akin. Kaya ko. Ikaw talaga. Parehas kayo ng kapatid mo, palabiro. Ayan. Napatawa kita ulit. Buo na yung araw ko. Sus, alam mo ikaw, ang hilig mo sa mga ganyan, no? Simpleng pambobola. Sigurado akong dyan mo nakuha yung girlfriend mo. Girlfriend? Wala akong girlfriend Ay, wala ba? Ang hindi mo ba girlfriend si... Sino nga yun? Si Carol? Hindi ko girlfriend yun.
Mag-best friend lang kami nun. Akala ko kasi girlfriend mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa sa kanya. Kasi una pa lang, wala ka ng pag-asa doon. Paano mo naman nasabi? Kasi ganto ka. Ito, tapos siya. Ayun, ang taas, di ba? Ang layo ng agwat nyo. Malabong maging kayo. Sa edad pa lang, talong-talo ka na. Tapos aasa ka pa na magugustuhan ka nun. Age doesn't matter nga, di ba? Pwede pa pala yun. Age doesn't matter. Alam mo, yung mga katulad na babae ni Mitch, hindi yan madaling makuha. Hindi yan naghihintay rin ng mga katulad mo. At mas lalong hindi rin yan forever single. Sa ganda nun, talino, ay nako, sinasabi ko sa'yo, maraming bubuyog ang umaaligid dyan. Malalaki at bigating bubuyog. Ikaw, baby bubuyog ka pala. Basta ang alam ko, mahal ko si Mitch. At hihintayin ko yung panahon na mamahalin din niya ako. Kahit gaano pa katagal yun, wala akong pakialam. Baby brother. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o malulungkot. At mas lalong hindi ako sigurado kung sign na ba yun na wala talaga ako pag-asa kay Mitch. O baka naman meron. Naisip ko kasi, one step ahead na ako noon sa ibang mga lalaki. May tawag siya sa akin. So ibig sabihin, mas malapit ako sa kanya. Pero alam ko na kung gusto ko talagang makuha ang pagmamahal ni Mitch, kailangan may gawin ako. Hindi ako dapat nakukontento sa mga simpleng na moves lang. Kaya nagdesisyon akong umamin na sa kanya. Matagal ko na talagang gustong gawin yon. Kaya lang, napapangunahan lang ako ng kaba. Pero nagising na lang ako ng isang umaga at sinabi sa sarili na, it's now or never. Bahala na si Batman kung ano ang mangyari sa akin. Basta ang importante, ginawa ko yung step 2 at hindi nagsettle sa step 1 dahil sa pagiging torpe. Seryoso ka ba? Gagawin mo na talaga yun? Oo, bakit? O ano ba? Sasayangin mo ba yung buhay mo? Oo naman nito. Gusto ko lang na magtapat kay Mitch eh. It's now or never. Sa tingin mo ba, mayroong magandang mangyayari dyan sa pag-amin mo? Sigurado namang busted ka dyan. Bahala na kung mabusted man ako. Ang importante, sinabi ko na sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Okay, fine. Kung yan yung gusto mo, go! Huwag ka lang na mag-aayang makipag-inuman sa akin ha. Ipupukpuk ko yung bote sa ulo mo. Ay di inom ako mag-isa. Sus. Sige na nga, mamaya na lang ulit. O sige, kwento mo sa akin mamaya kung paano kanya binasted ha. Bye. Okay, Bren. Kaya mo to. Ano ba? Pwede bang paraanin niyo ko? Ano naman parang nagpapakilala lang eh. Pagkaibigan lang naman. Padadaanin mo ko o tatawag ako ng polis. Suungit mo Pero okay lang. Yan ang gusto ko sa mga babae. Teka, Palaban. ano ba? Pakipot. Ano ba? Bitawan mo ko, ano ba? Bitawan mo ko! Hoy! Ano yung ginagawa mo? Hoy bata, huwag kang mangingialam Muwi ka sa inyo. Bitawan mo siya kung ayaw mong masaktan. Bitawan mo na ako! Diyos ko, Brett! Hindi na ba yan? Tumigil na kayo! Yan! Huwag ka na ulit nalapit kay Mitch kung ayaw mong basagin ko yung mukha mo. Halika na, Mitch. Buti na lang magaling kang umilag sa mga suntok niya. Kaya kaunti lang ang galos mo. Aray. Huwag ka na kasi magalaw. Sorry
Thank you nga pala ha. Kung hindi ka dumating, baka kung ano na yung nangyari sa akin. Wala yun. Papunta ka rin ba dito sa bahay? Nagulat na lang ako, nasa likuran na kita kanina. Dadalawin sana kasi, dadalawin kita. Oo. Oh, bakit? May dala ka pang prutas? Wala lang. Hay nako, Bren, sige na. Sabihin mo na kung ano yung kailangan mo. Magpapaturo ka ba ulit sa major mo? Ayos lang naman. Libre ako ngayon. Saka pa-thank you ko na rin dahil sa ginawa mo kanina. Hindi yun eh. Eh ano? Gusto ko kasi sana, pwede bang manligaw? Ikaw talaga kahit kailan palabiro. Hindi ako nagbibiro. Bren, alam mo naman di ba? Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo. Pero mahal kita, Mitch. Matagal na. At ngayong nagkaroon na ako ng lakas ng loob na umamin sa'yo, wala na akong rason para hindi ito ituloy-tuloy. Wala kang itutuloy. Kasi wala kang uumpisahan. I'm sorry, Bren. Busted agad ako. Hindi ko pa nga napapatunayan sa'yo yung sarili ko eh. Ba't hindi mo muna kaya ako bigyan ng chance? Kahit isang beses lang. Hindi pwede. Bakit? Hindi tayo bagay? Marami pa akong pwedeng makilalang ibang babae dahil mas matanda ka sa akin. Ano naman ngayon? Mitch, ikaw lang yung babaeng nakikita ko. Ikaw lang yung gusto kong makasama. Yung pangarap ko na mamahalin ko. Bren, salamat sa pagmamahal mo. Ang swerte ng babaeng totoong mamahalin mo. Akala mo lang ako. Pero hindi talaga. Huwag natin ipilit ang hindi pwede. Magkakasakitan lang tayo. At ayokong gawin yun sa'yo. Hindi ako susuko, Mitch. Kahit hindi pwede, kahit mali, hindi ko naiisipin yun. Mahal kita eh, at yun lang yung importante sa akin. Sumugal sa isang bagay na hindi naman tayo sigurado. Bigla kasi akong na-challenge kay Mitch. Mas lalo kong ginusto na patunayan sa kanya na totoo ang pagmamahal ko. Na kahit ilang taon ng pagitan naming dalawa, hindi magiging sagabal yun. Pero kahit na medyo pa-tough guy ako, sa loob-loob ko, kumakabog din ang loob ko. Paano kung hindi to mag-work? Paano kung pabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko? Paano kung sa huli, hindi rin pala magiging kami? Hay, pag-ibig nga naman. Pero alam nyo, kahit gaano kahirap pa ang pagdaanan ko, hindi mawawala ang pagmamahal ko kay Mitch. Kasi alam ko na kung ako ang mamahalin niya, kung magiging kami na lang, hinding-hindi ko pababayaan ang pagmamahal na ibibigay niya sa akin. Itinuloy ko ang panliligaw kay Mitch kahit na alam kong dehado naman ako. Bakit nga naman niya sasagutin ang isang 18 lalaki na wala pa namang napapatunayan sa buhay? Pero umabot lang ng ilang buwan ang panliligaw ko sa kanya nang kausapin niya ako ulit. Sinabi niya na ayaw na raw niya akong saktan at mahirapan. Na meron namang mas deserving na babae para sa akin kesa sa kanya. Yun na yata ang masasabi kong greatest heartbreak ko. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Sa pag-aaral, sa mga barkada. At ang tanging karamay ko noon, syempre, ang best friend kong si Carol. Na doon ko lang din nalaman na matagal na pala niya akong mahal. Alam ko na magagalit kayong lahat sa ginawa ko sa kanya. Ginawa ko kasi siyang rebound. Ginamit para tuluyan ko nang makalimutan si Mitch. Ibinaling ko ang atensyon at pagmamahal ko kay Carol hanggang sa hindi nagtagal,
naging girlfriend ko na rin siya. Noon pa man, sweet na talaga sa akin si Carol. Pero simula nung maging kami, mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal niya. Hindi naman ako manhid para hindi madala. Kaya napamahal na rin ako sa kanya. Lumipas sa maraming taon at marami na rin kaming na-achieve ni Carol ng magkasama. Nang naging masaya ang relasyon namin at tuluyan na nga niyang napalitan sa puso ko si Mitch. Ann! Bakit? Nakita mo ba rito yung white na polo ko? Yung susuotin ko ngayon eh. Nilabas ko na siya kaso bigla naman nawala. Oo, nilagay ko muna dun sa gilid. Paano ba naman kasi? Hindi mo nga tinitingnan kung kulang na yung botones nun eh. Buti na lang malinaw yung mata ko. Nakita ko yun na mabuti. May nakita rin akong butas sa kilikili. Ay, meron ba? Opo, meron po kaya. Ikaw naman kasi, kuha ka lang ng kuha sa cabinet mo eh. Hindi mo nga dino-double check kung may butas o wala. O wag mo munang suotin yun. Lalagyan ko pa ng botones at tatahiin ko. Anong susuotin ko? Wala na akong polo. Ano ka ba naman? Meron pa dyan oh. Ito oh. Ayun, andyan pala. Ay nako, reklamo kasi ang inuuna. Parang nag-iba yung kulay. Nawala yung mancha no? Buti na lang ginamitan ko ng Pride detergent. Ayan, parang magic na biglang nawala no? Dahil sa matinding mancha, all you need is Pride. Ang galing mo talaga, Han. Ibang klase. Oo nga pala, huwag mong kalimutan yung dinner meeting natin ha. Kasama yung wedding coordinator natin. 6 o'clock yun. Aabot ka naman, di ba? Oo naman. Aabot ako dyan. Oh, goods. Sige na, mag-bihis ka na dun. Diready ko na rin yung almusal mo. Han? Yes? Thank you sa lahat ng pag-asikaso mo sa akin. Ang swerte ko sa'yo. Sus, lalambing na naman tong future husband ko. Tanggalan ko kaya to ng botones yung mga damit mo araw-araw. Para naman lagi kang sweet sa akin. Pero, you're welcome. Bilisan mo na dyan. Lumalamig na yung pagkain dun. Okay. Oo nga eh. Uy, kuya! Ang tagal mo namang dumating. Kanina pa kita hinihintay. Na-traffic kasi ako, sorry. Hi, Bren. Mitch. Long time no see ah. Wow, ang laki na ng pinagbago mo. Hay nako, Ate Mitch. Sobrang ginagalingan yan sa trabaho niya. Kakapromote lang niya last week eh. Talaga? Wow! Congratulations, Bren. Thank you. Kuya, yan ba yung pinapasuyo ko sa'yo? Oo, ito. Thank you, kuya. Ay, wait lang ha. Excuse me muna. Ilalagay ko lang to dun sa kwarto ko. Sige, kwentuhan mo na kayong dalawa dyan. So, kamusta ka na? Well, maliban sa trabaho mo. Okay naman. Paano kayo nagkita ni Abby? Nagkasalubong kami kanina sa mall. Tapos ayun, sinama niya na ako dito sa bahay. Magluluto raw kasi yung mama mo ng dinner. Parang dati lang. Kakabalik mo lang ba ng Dubai? Oo. 2 months ago. For good? Oo. Magtatayo na ako ng business dito. Saka wala na rin kasing mag-aalaga kay mama eh. Kaya umuwi na ako. Oo nga pala, nabalitaan ko na ikakasal na kay ni Carol Sabi ko na nga ba kayo rin yung magkakatuluyan. Ikaw, may asawa ka na ba? Naku, wala pa. Single. Okay. Sobrang masaya ako na nakita tayo, Bren. Ako rin. Kahit kailan talaga, hindi nakakatawang magbiro ang tadhana. Yung kung kailan masaya ka na, nakalimot ka na, okay na ang takbo ng buhay mo. Saka may babalik siyang tao na naging dahilan kung bakit halos gumuho ang mundo mo noon.
And in my case, si Mitch yun. Pero mas lalo kong hindi naintindihan ang sarili ko. Nang makita ko kasi ulit si Mitch, ewan ko, parang may bigla akong naramdaman. Familiar feelings na halos buong gabi na siyang hindi nawala sa isip ko. Nagtaka nga noon si Carol dahil bigla raw nag-iba ang mood ko. Balisa at malalim parati ang iniisip ko. Sinasabi ko na lang sa kanya na masyado lang akong maraming ginagawa sa trabaho, pero ang hindi niya alam, muling bumalik sa buhay ko si Mitch. Ang babaeng tinuturing niyang sobrang naging karibal sa puso niya. Dumalas ang pagkikita ni na Abby at Mitch. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang silang naging close. Na sa tuwing dadalaw ako sa bahay, parating nandoon si Mitch. Na dumarating na ako sa puntong sinasadya kong pumunta kapag alam kong nandun din siya. Hanggang sa, eto na naman ako, bumabalik ang dating pagmamahal ko kay Mitch. Na akala ko, 8 taon nang wala sa puso ko. Oh, Han, nauna ka yatang nakauwi sa akin ngayon. Hindi ka ba na-traffic? Hindi. Nag-undertime ako. Kasi kakausapin natin yung wedding coordinator natin. Para sa mga dapat ayusin. Oo nga pala. Ngayon mo lang naalala? Sorry, Han. Nawala sa isip ko eh. Si Abby kasi nagpasama sa mall. At kasama yung Mitch na yun. Yung first love mo. Yung babaeng kinabaliwan mo noon. Carol. Bakit hindi mo sinabi sa akin na bumalik na pala yung babaeng yun? Na nagkikita kayo ulit? Kasi alam mong iisipin ko na kahit ilang taon na siyang wala sa buhay mo, hindi ka pa rin makamove on sa kanya. Tama? Ano ka ba naman? Magkaibigan lang kami ni Mitch. Oo talaga? Magkaibigan? Sa kanya pwede, pero sa'yo, alam kong hindi. Ano pong pinagsasasabi mo? Alam mo kung ano yung sinasabi ko, Bren? Akala mo hindi ko napapansin na parang wala kang pakialam sa kasal natin? Kung hindi ka nalilate, hindi ka makakarating. Hindi mo nga alam kung ano nangyayari na sa atin eh. Dahil busy ako sa trabaho. Sa trabaho nga ba? O sa Mitch na yun? Anong? Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Bren. Umamin ka na may nabago sa atin. Sa'yo! Ang ganda ng plano natin, Bren. Saya ka pa nga eh. Tama, diba? Pero nakita mo ulit yung babaeng yun. Nagulo ng lahat. Hindi yan totoo. Pwede bang wag mo akong gawing tanga? Kasi alam ko, nakikita ko. Magsabi ka nga ng totoo, Bren. Mahal mo ba talaga ako? O minahal mo lang kasi alam mong mahal kita? Mahal kita, Carol. Mahal kita. Nagkakasal na tayong dalawa. Ibig sabihin nun, ikaw yung mahal ko. Oo. Ako yung mahal mo. Kung nawala siya, Bren. Pero yung bumalik na siya, bigla akong nawalan ng pwesto sa puso mo. Kasi unat sa pool pa lang naman eh. Wala naman talaga eh. Kulang tong tanga na umaasa at ginagawa ang lahat para lang mapalitan siya sa buhay mo. Carol. Mas mabuting itigil na lang natin to hanggat pwede pa. Ano? Ayoko na. Ayoko nang magmahal ng isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Sapat na siguro yung ilang taon na ginagawa ko yung lahat para sa'yo. Basta para tanggapin ko, talo ako. Carol, please, huwag mong gawin. Please. Tama na. Magpakatotoo na tayo, Bren. Si Mitch naman talaga yung mahal mo eh. Best friend lang ako. Hanggang best friend lang, yun lang. Ayoko nang masaktan yung sarili ko, Bren. Tanggap ko na. Tanggap ko na. Una pinilit pa si Carol na ayusin ang relasyon namin. Ayoko na rin kasi siyang makitang nahihirapan at nasasaktan ng dahil sa pagiging tanga ko. In-unfriend niya ako sa Facebook at nagpalit na rin siya ng number. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na pumayag na siyang ma-relocate sa Alabang. Kahit hindi nag-work ang relasyon namin ni Carol, hindi ako nagsisisi na naging girlfriend ko siya. Dahil totoo namang minahal ko siya.
sadyang hindi pa pala nawawala sa puso ko, si Mitch. Dito nagsimula ang pagiging malapit ulit namin ni Mitch. Dahil doon, nalaman ko ang buong kwento ng buhay niya. Nagulat ako na meron na pala siyang anak na babae, na naghiwalay din pala sila ng boyfriend niya noon. Pero kahit ganoon ang nalaman ko tungkol sa kanya, hindi nagbabago ang pagmamahal ko. Mas lalo pa nga yatang tumindi dahil humanga ako sa pagiging matapang niyang tao. Ang cute ni Lisa, napaka-friendly. Nako, sinabi mo pa. Sa sobrang friendly, pati baon niya, pinaghahatian nilang magkakaklase. Nagmana sa'yo pagdating sa pagiging mabait. Mitch, kung hindi masama magtanong, anong nangyari sa inyo ng tatay ni Liza? Ay, toxic relationship, parating nag-aaway, nagsisigawan, hanggang sa nagising na lang ako at sinabi na hindi ganong klaseng buhay yung gusto ko para sa akin. Para sa aming mag-ina. Kaya nag-usap kaming dalawa at nagkasundo na tapusin na ang lahat. Ganun lang yun? Oo, kesa naman pahirapan pa namin ang mga sarili namin, 'di ba? Saka ayos na rin yun. Parehas na kaming masaya ngayon. Actually, kasal na nga siya eh. At masaya ako para sa kanya. Mabuti naman. Ikaw, kamusta pagkatapos ng paghihiwalay niyo ni Carol? Okay naman. Hindi mo na ba siya babalikan? Hindi na. Saka, ayaw na rin naman niya eh. Tapos maganda na rin yun. Ayaw ko na siya masaktan. Pero, minahal mo naman siya, di ba? Oo naman. Pero hindi ko siya magawang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo noon. Bren, may gusto kong sabihin sa'yo. Matagal na. Ano yan? Sa totoo lang, may nararamdaman ako sa'yo nun. Ha? Seryoso ka? Pero, wala eh. Hindi kasi pwede. Hindi pa kasi yung tamang panahon para sa atin. Kaya sinabi kong wala akong nararamdaman para sa'yo. Pwede mo naman sabihin sa akin yun. Maghihintay ako. Bakit pinatigil mo pa rin ako? Kasi gusto kong mas mag-concentrate ka sa buhay mo. Marami ka pang pwedeng magawa, Bren. Ganon din ako. Kapag pinilit natin yung mga gusto natin, baka gumulo lang. Pero kahit na, Mitch, kaya ko naman eh. Kaya natin yun. Hindi. Sabihin natin na natakot din akong sumubok. Natakot akong masaktan. Natakot ako na kapag hindi naging maayos yung relasyon, baka mapabayaan natin ang buhay natin nun. Lalo na sa'yo. Nag-aaral ka pa. Minahal kita, Bren. Ikaw lang kasi yung lalaking nagbigay sa akin ng ganong atensyon. Matagal ko nang alam na may nararamdaman ka para sa akin. Nakikita ko lahat yon. Pero pinipikit ko yung mga mata ko kasi alam kong mali. Ngayon, ganun pa rin ba? Wala namang nagbago. Walang nawala. Sabihin na lang natin na naghintay lang ako ng tamang pagkakataon. So ang ibig sabihin, pwede na? Pwede na akong manligaw na hindi binasted agad? Well, kung kaya mo pa rin tanggapin yung Mitch ngayon, bakit hindi? Tanggap ko ang lahat sa'yo tulad ng pagtanggap mo sa akin. I can still be the best man for you. Na lahat ng simpleng bagay, gagawin kong espesyal. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin. Lahat naman ng bagay o pangyayari sa mundo, may tamang panahon. Tulad na lang namin ni Mitch. Imagine, 8 taon muna ang lumipas bago umayon sa amin ang panahon. Bago naging pwede ang lahat. May mga tao munang dumating sa mga buhay namin, maraming aral na natutunan, maraming bagay na naranasan. Pero sabi nga nila, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung kayo talaga ang nakatadhana, mismong panahon na maglalapit sa inyong dalawa.
Kahit naging malinaw na sa amin ni Mitch ang lahat, hindi muna namin minadali ang lahat. Nag-getting to know each other kami ulit, nagligawan, naging mag-boyfriend-girlfriend, hanggang sa nagpakasal na kaming dalawa. At ngayon, sobrang masaya na sa pamilyang binuo namin. Isa kami sa mga masaswerteng nagmahalan noon. Nagkahiwalay, pero muli namang nagkatagpo. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan pag mawala ulit sa akin si Mitch. Mamahalin ko siya hanggang sa pinakahuling hininga ng buhay ko at walang sasayangin na panahon para patunayan yun sa kanya. Yours truly, Bren. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.